Another message for you, Capricorn. For some of you, maaaring magkaroon ng separation, movement, or paggalaw mga kapiksi. Okay? Ibig sabihin nito, pwedeng merong aalis. Let's say for example, sa family nyo, baka merong aalis, baka merong kailangan mag-move. Let's say for example, baka sa inyong mag-asawa, kailangan umalis ng asawa mo kasi kailangan magtrabaho. Or yung anak mo, baka adult na, magpapakasal na, and kailangan na niyang umalis sa poder nyo. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is messages from the universe para ngayong November to December guys, para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. By the way mga kapixie, naka-upload na sa ating YouTube channel yung inyong 2025 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood guys, punta lang kayo dun sa ating YouTube homepage, hanapin nyo na lang yung video para dun sa zodiac sa inyo mga kapixie. So, kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message. So, first message, this is your energy, Capricorn, no? Pero nakuha natin siya in reverse guys. So, for some of you, ibig sabihin nito, pwedeng medyo aligaga kayo mga kapixie, or may mga bumabagabag sa inyo pagdating sa inyong kabuhayan. Okay? Pwedeng yung iba sa inyo, mga kapixie, you may be dealing with circumstances or mga sitwasyon sa buhay nyo na parang hindi umaayon sa plano nyo. Baka nagkakaroon ng konting problema, ng konting trouble, mga kapixie, okay? Pero normal naman yun guys. Part naman ng buhay natin yung pagkakaroon ng problema or challenges mga kapixie. So wag kayo basta-basta susuko sa buhay dahil lang sa mga ganong klase ng challenges or pagsubok guys, okay? So wag tayong bibigay, wag tayong basta-basta susuko, magpahinga kung napapagod, kasi for some of you baka masyado na kayo napapagod sa mga pag-aasikaso nyo sa buhay. So ang katapat lang yan mga kapixie is konting pahinga. And another message para sa inyo mga kapixie is focus on your health guys. For some of you, pwedeng nagkakaroon na kayo ng pwedeng nagkakaroon kayo ng mga sintomas, no? Mga kapixie. Pakinggan nyo yung nararamdaman ng katawan nyo pag may mga kumikirot or mga sumasakit, ganyan. It's your body telling you na there is something wrong with you. So, kailangan nyong magpa-check up guys sa mga manggagamot. Lalo na kung mga naman kayo, no? May mga empleyado. Usually, yung mga empleyado guys, meron silang mga health cards, no? Yung mga health cards na yon, libre yon. So, samantalahin nyo mga kapixie para magkaroon kayo ng time ng libreng check-up. Okay, so pakinggan nyo guys, ibig sabihin nito, take care of yourself, take care of your health, kasi there may be something wrong, baka nasa huli na yung pagsisisi. Always remember guys, health is wealth, no? Palagi, yan ang kayamanan natin, so wag nating i-take for granted ang ating kalusugan mga kapixie. Another message for you Capricorn. For some of you, maaaring magkaroon ng separation, movement, or paggalaw mga kapixie. Okay? Ibig sabihin nito, pwedeng merong aalis. Let's say for example, sa family nyo, baka merong aalis, baka merong kailangan mag-move. Let's say for example, baka sa inyong mag-asawa, kailangan umalis ng asawa mo kasi kailangan magtrabaho, or yung anak mo baka adult na, magpapakasal na, and kailangan na niyang umalis sa poder nyo. So merong separation, merong movement mga kapixie, pero yung movement nito for the better. Okay, ibig sabihin mag-e-explore ng bagong chapter niya sa buhay niya, kaya magkakaroon ng movement. Pwedeng kayo din guys, baka lilipat kayo ng trabaho, lilipat kayo ng company, lilipat kayo ng lugar, but definitely this is going out of your comfort zone, going out of your nest mga kapixie, para mag-explore pa.
sa buhay. Okay? Alright. Another message, Capricorn, always magdasal mga kapiksi, no? Para palagi kayong gabayan at ingatan. Lahat naman tayo ay may mga gabay, mga kapiksi. And ang number one role nila is gabayan tayo, protektahan tayo, and tulungan tayo sa mga panahon ng mga kailangan. Pero sometimes nakakalimutan nating magdasal, no? You spend hours and hours sa phone nyo, scrolling, social media, playing games, pero nagdadasal ba kayo, guys? Sa loob ng isang araw? Always make sure na you always pray. It's either pagkagising sa umaga or bago matulog sa gabi. Huwag kakalimutan mga kapiksi, and palaging humingi ng protection, guys. So yan ay reminder para sa inyo, kasi baka nakakalimutan nyo ng magdasal, mga kapiksi. And another message, guys, is you're so busy, no? Yung iba sa inyo na masyado na kayong busy, na baka nawawala na kayo ng oras sa mga pamilya nyo. Sometimes kasi syempre, as adults, 'di ba? Palagi tayong busy sa trabaho, palagi tayong busy sa mga pinagkakakitaan natin, na sometimes natitake for granted natin yung family natin, no? Especially family. Nakakatawa kasi yung iba, meron silang time para mag-connect sa mga friends nila, sa mga colleagues, pero yung sarili nilang family members, parang wala silang time. So, make sure na you value your family, mga kapiksi. And no matter how busy you are, palaging bigyan sila ng oras. Kumustahin, guys. Okay? And this is the time for you to give back, mga kapiksi, kung ikaw yung nakaluwag-luwag at saka nakaalam-alam. Kasi for some of you, parang naka-ROI na kayo sa mga investment nyo at saka sa mga kaalaman, especially in terms of kaalaman, knowledge, skills, no? So yung mga natutunan nyo, mga kapiksi, pwede nyo rin siyang i-share sa community nyo or sa mga tao na sa tingin nyo is pwede nyong matulungan, mga kapiksi. In that way, mas maraming magbe-benefit, hindi lang ikaw, 'di ba? And mas magiging flowing yung abundance sa buhay nyo, guys. So whatever, kahit ano pa yung natutunan nyo or nag-gain nyo, mga kapiksi, it's time for you to give back to the community. Okay? Alright. So, comment down below, Capricorn, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Bunot pa tayo dito, guys, ng additional message. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong promo ngayong November. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30, guys, kaya i-avail nyo na. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo. 20% discount yan until November 30, guys, kaya mag-avail na kayo. And ito yung ating additional message. Napakaganda nitong mensahe na to, mga kapiksi. Tingnan nyo yung image ng card, no? Nakasentro yung liwanag sa kanyang isipan, mga kapiksi. So, ang message dito is beyond the mind. The mind moves us through the logistics of life so we can function in the world. However, endless mental chatter, self-doubt, limiting stories, and subconscious programs can keep us in our suffering. Step outside mind-based limitations.
looking at things in an overly logical way will hinder you and obstruct access to your superpowers. Ito guys, yung sobrang ano to guys, yung pagiging overthinking, mga kapiksi, because sabi ko nga sa inyo, you can be, do, and have everything that you want in your reality, depende dun sa subconscious beliefs nyo, mga kapiksi. So, yung ating mga self-doubt, yung mga limiting stories natin, yung mga negative stories, actually, no, that's hindering you, no, yan yung mga mind-based limitation, yan yung nagbibigay sa inyo ng balakid, yan, no, yung obstruct access to your superpowers, yan yung sinasabi na balakid, mga kapiksi, sa buhay nyo. Kapag kayo ay nag-overthink, kapag kayo ay nakafocus dun sa mga limitations and sa mga kanagahan, so nililimit nyo yung access sa ating magandang buhay, guys. The past may be running you and making your mind spin so you cannot see what is really in front of you. Ibig sabihin nito guys, baka yung iba sa inyo masyadong nakafocus dun sa nangyari sa past, or hindi nyo makalimutan yung mga experiences of the past nyo na hindi nyo nakikita yung kagandahan ng future na pwede nyo ma-experience sa buhay nyo, mga kapiksi. Consider what your heart and your gut are telling you. What would the situation at hand feel like if you released all fears and worries? Are these concerns even yours? So, beyond the mind, ibig sabihin, mga kapiksi, no? Again, babalik na naman ako dun sa phrase, you can be, do, and have anything that you want in your physical reality. Kahit ano guys, pwede nyong ma-achieve sa buhay nyo. Pero ang nagiging balakid nyo guys is yung mga old stories, old beliefs, limiting stories, kanigahan, that makes you suffer, no? Ibig sabihin, hindi nyo nakikita kung gaano kaganda yung future na meron kayo or pwede nyo ma-experience because you are so caught up in your belief system, in your own previous belief system. So, pwede yung mabago, mga kapiksi, basta baguhin nyo din yung pattern of thoughts nyo. So, let's say, for example, buong buhay nyo, let's say, for example, 30 years old ka na ngayon. Example lang, 30 years old ka na ngayon. Buong buhay mo, naniwala ka na malas ka, okay? Kasi, baka sinasabi sa'yo ng mga magulang, malas ka talaga, malas kang bata ka, di ba? Minsan kasi may mga nanay, tatay na gano'n, malas ka talaga, ikaw ang malas sa buhay ko, di ba? So, kapag nagagalit sila, sinasabi nila yung mga gano'n. So, ikaw bilang bata, na parang natanim yon sa isip mo, malas ako. So, sa buong 30 years ng buhay mo, feeling mo malas ka kasi yun yung pinaniwalaan mo. Okay? So, it's just a subconscious programming since birth or since pagkabata mo. Kaya ka nakakita ng evidences na malas ka. But, you can turn your situation around by, seeding good intentions or good beliefs ulit, no? So, imbis na sabihin mo malas ka, sabihin mo swerte ka, no? Swerte ako, hindi totoong malas ako. Ang totoo niyan, swerte ako. Pinanganak akong swerte. Okay? Karapatan ko maging maswerte. Kung swerte yung iba, swerte din ako, no? Ako yung maswerteng tao sa buong mundo. And you have to say it over and over again and again hanggang sa matanggap siya ng subconscious mind mo and maging belief system siya. And kapag naging belief system na siya, mga kapiksi, kumbaga na override niya na yung paniniwala mo na malas ka, you will see evidence in your physical reality na unti-unti kang nagiging swerte. Okay? So, you have to let go yung mga old beliefs nyo, guys, yung mga limiting beliefs nyo, and focus on new beliefs na magbe-benefit sa buhay nyo. Isa-isahin nyo, guys, kung ano yung mga paniniwala nyo sa pera, paniniwala nyo sa buhay, paniniwala nyo sa pag-ibig, paniniwala nyo sa trabaho nyo, no? Isa-isahin nyo, guys. And lahat ng limiting beliefs, lahat ng negative beliefs nyo, baligtarin nyo, i-revise nyo. Dun sa way na mag-benefit kayo, mga kapiksi. Alright? Okay, so, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, mga kapiksi. And ito yung ating, and i-comment nyo na rin swerte ako, no?
Swerte ako. Okay? Ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.